Mula sa 500 pesos na multa sa mga jaywalkers o mga tumatawid sa hindi tamang tawiran sa EDSA, pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na doblehin ang ipapataw na multa upang maiwasan ang posibleng aksidente na maidudulot nito. Ang tinitingnan namin ay 1,000, doblehin man lang. Bukod dito, nais din ng MMDA na isailalim sa seminar ang mga jaywalkers na mahuhuli. Sa susunod na Metro Manila Council meeting, isa ito sa magiging agenda sa pagpupulong ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, kukonsultahin din nila ang iba't ibang stakeholders upang makapagbigay ng mungkahi kung dapat na nga bang taasan ang multa sa mga jaywalker. Bukod dito, ayon sa MMDA, pinag-aaralan na rin nilang lagyan ng mga concrete barrier ang mga sidewalk upang pigilan ang mga tao na tumawid ng EDSA. Pero ang plano nilang ilagay ay mga barrier na may screen kung saan walang bakal sa itaas kaya tila magiging patusok ang mga dulo. Yung barrier, concrete barrier, ay nilagyan pa natin ng parang wire mesh na para tumaas siya mga 3 feet yung wire mesh, na ang pinagawa namin yung pinakataas niya, hindi na natin nilagyan ng bakal para medyo tusok-tusok siya. Para kung sakali may makatigas talaga ang ulo at sumampa doon, medyo mas-scratch naman siya. Mungkahi naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. gawing mahigpit ang paninita at pagpapataw ng multa sa mga jaywalkers sa EDSA at sa C5 dahil dito umano mabilis ang mga sasakyan at hindi malayong masagasaan ang mga jaywalker. Dumadaan ako dyan, napapansin ko lalo na sa may Guadalupe, talaga nagtatawiran. Delikado, ang bibilis ng sasakyan dyan. Samantala para sa ilang mga pedestrian, sang-ayon naman sila sa mas mataas na multa at iginiit na mas mainam naman talagang tumawid sa mga footbridge dahil siguradong walang makakasagasang sasakyan. For me, agree ako doon kasi parang yung ibang tao na nag-jaywalking hindi aware sa rule na yon. As much as possible, dapat dito talaga sa footbridge kasi pag sa hindi tamang sa tawiran kasi nakakatakot yung mga sasakyan na bigla na lang sumusulpot. Kumbaga, taasan nila para mas ma-aware yung mga tao, matakot sila na gawin yung bawal. Kasi pag pag mas mababa, ginagawa pa rin na ginagawa eh. Parang di natatakot yung tao na tumawid dun. Kahit na alam nilang delikado na, di ba? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.